Sino ba si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, or mas kilalang poster boy sa drug war ni former President Duterte? Pero bago natin ituloy itong topic, baka pwede pong pakisubscribe ng aking YouTube channel and palike din po ng video. Salamat! Sikat ngayon si Jovi Espinido dahil sa mga binitawan niyang mga salita sa Quad Committee tungkol sa PNP. Tara panoorin natin ang video clip tungkol sa mga sinabi niya. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Grabe, hindi natakot si Jovi Espinido sa sinabi niya, hindi siya natakot sa mga maaring mangyari sa kanyang hinaharap. So pag-usapan na natin kung sino nga ba si Jovi Espinido. Si Jovi Espinido ay isang opisyal sa Philippine National Police, at may rank na Police Lieutenant Colonel at isa rin siyang Bible preacher sa religion ng Seventh-day Adventist. Pinanganak si Jovi Espinido sa San Miguel, Surigao del Sur, noong October 19, 1968. Anak siya ni Josephine Espinido at Vicente Espinido. Dito nakuha ni Jovi ang kanyang pangalan dahil sa pinagsamang Josephine at Vicente. Sa educational background naman ni Jovi Espinido, siya ay graduate ng Bachelor of Science in Criminology at naipasa niya din ang board exam para sa criminology. Bukod pa dito, meron din siyang skills sa electronics at mechanics. Si Jovi Espinido ay kinasal naman noong 1990. Silang mag-asawa ay nagdesisyon na lumipat sa Ormoc, Leyte at magtayo ng negosyo na sari-sari store. Noong 1996, ang pamilya Espinido ay nakaranas ng matinding pagsubok, nang pinasok sila ng mga armadong grupo at tinangay ang kanilang mga kinita sa sari-sari store. Pagkatapos ng nakakalungkot na pangyayari, dito na nagdesisyon si Jovi na pumasok sa PNP. Noong September 16, 1996, sa edad na 27 years old nakapasok si Jovi Espinido sa PNP at sila ay nag-training sa Region 7. Pagka-graduate ni Espinido sa PSBRC training, siya naman ay na-assign sa Regional Mobile Group 7, sa Negros Oriental. Ito ang pinaka-unang assignment ni Espinido. Ang sunod naman na assignment ni Espinido ay sa Ormoc City. Dito niya pinakita ang kakaibang katapangan niya, nung sinampahan niya ang 14 na pulis dahil sa pagtanggap ng mga suhol. Sa 14 na kinasuhan niya karamihan pa dito ay mga opisyal, isa na dito ang city director at pati na rin ang hepe niya mismo. Kahit na patrolman ang ranggo ni Espinido nagpakita na talaga siya ng katapangan. Kaya siya binansagan sa kanila na Super Cop ng Leyte. Idagdag din natin dito, nahuli niya ang mga magnanakaw, na nagnakaw sa kanilang sari-sari store dati bago siya maging pulis. Ito yun sinabi ko kanina kung bakit naging pulis si Espinido. Ito ang video clip na patunay. Yes, opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP. And victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli nang magpulis ako. Victim in extortion because kami na ang nahuli. Noong 2008 naman ay na-promote si Jovi Espinido para maging police inspector or police lieutenant sa pamamagitan ng lateral entry. Ang unang assignment ni Espinido bilang opisyal ay sa lugar ng Gandara, Samar. Noong na-assign siya bilang chief of police ng Gandara, nabuwag niya ang grupo ni former Mayor Antonieto Cabueños na nagtatago ng mga illegal firearms. Sa taon ng 2012 si Jovi Espinido ay makakatanggap sana ulit ng promotion, ngunit katakataka na wala ang pinasa niyang folder kay former DILG Secretary Jesse Robredo. Noong 2016 naman, kung kailan nanalo si former President Duterte, inassign si Jovi Espinido sa Albuera, Leyte sa lugar ng pamilya Espinosa.
Inassign siya dito mismo ni former PNP Chief Bato de la Rosa para maitigil na ang problema ng Albuera sa illegal na droga. Dito nakuha ni Jovi Espinido ang alias na Poster Boy. Noong na-assign siya dito, nabuwag nila ang grupo ni Kerwin Espinosa. Pagtapos niya sa Albuera, ang sunod niya na assignment ay sa Osamis City. Nang maging hepe si Espinido sa Osamis, nahuli niya ang Martillo Gang at napatumba niya din si former Osamis Mayor Reynaldo Parohinog, na inuugnay ni former President Duterte na sangkot sa illegal na droga. Grabe itong si Espinido, walang kinakatakutan, 3 mayor na ang nahuli niya, una ay si Atuñeto Cabueños, pangalawa naman ay si Rolando Espinosa at pangatlo ay si Reynaldo Parohinog. Sa sobrang dami ng accomplishment ni Espinido kaya nakuha niya ang ranggong Police Lieutenant Colonel. At idagdag ko din dito na assign din siya sa Bacolod Police Office bilang Deputy City Director for Operations at na-assign din siya sa Samar Police Provincial Office. Si Espinido kada station na napupuntahan niya ay may pinapagawa siya sa mga tao niya. Dahil sa pagiging makadiyos, pinapa-worship niya ang mga tauhan niya sa kanyang station araw-araw. Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga pulis kasama ko. Nung ma-lateral entry ako, Ganito makadiyos si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. May idagdag din ako na si Police Lieutenant Colonel Espinido ay naglalagay din ng mga Bible verse sa kanyang police station at sa kanyang mga poster sa checkpoint. Lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Jovi, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam na mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita mo, papasok mo yung 10 Commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 Commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give emphasizing the police officer and even the constituents na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Si Espinido naman ay magre-retire na sa October 19, 2024 dahil sa mandatory age retirement sa PNP, dahil pag ikaw ay makaabot na sa 56 years old automatic magre-retire ka na. Sa tingin nyo, meron kayang tapat at matapang na susunod sa ginawa ni Police Lieutenant Colonel Espinido sa PNP? Paki-comment nyo daw sa comment section. If na-enjoy mo ang video na ginawa ko, paki-subscribe sa YouTube channel ko para mapanood pa ang mga parating na ginawa kong mga interesting na videos at paki-like din po ng video na ito. Salamat!